Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa WPS nating mahal, no? So ang video ito ay muli na naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na Russia na takot, muntikan pa sa Pokan buti nagpaliwanag agad, kundi may sasabaw talaga dyan. So yun, ano kaya itong nakapalaw sa video to, men. So again, ang video ito ay mula kay Melbs Castle, so supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Russia natakot, muntikan pa sa Pokan buti nagpaliwanag agad, kundi may sasabog talaga dyan. So again, Melbs Castle, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe, start. Gulatan, Russian Navy attack submarine nasa... Ulit. Ito ang literal na nagkagulatan. Russian Navy attack submarine nasa West Philippines ngayon. Grabe. Sobrang nabigla ang Armed Forces of the Philippines dito. Highly advanced attack submarine kasi to ng Russian Navy at kayang burahin sa mapa ang buong Luzon. Dito dineploy agad ang BRT o Serizal at sinundan ng US Air Force fighter jet. So ayun, alam naman natin na itong Russia at China is parang nga silang dikit-dikit, diba? So syempre, maalarma talaga tayo dyan na malaman natin na may Russia submarine dyan. Of course, need nating actionan agad yan. Ang sabi nga sa balita is parang nag-refuel lang daw. So naniniwala ba kayo na refuel lang yon o reasoning lang yon? Tapos dinagdagan agad ito ng dalawa pang Philippine Navy warship. Hindi naman natakot ang Philippine Navy pero hindi nila to ipinagsawa ng bahala. Naka-surface naman daw kasi ang submarine at hindi ito nakasubmerge o yung nasa ilalim. Ibig sabihin, wala tong intensyong masama. Nang niradyohan naman ng Philippine Navy, galing daw sila ng Malaysia at pabalik na ng Russia. Nagpaliwanag to sa Philippine Navy na walang masamang intensyon ang Russian submarine. Oo, syempre dapat imbestigahan pa rin kasi syempre may ika nga nila, may magnanakaw ba na aamin sa kasalanan niya na nagnakaw siya? Wala namang ganun, di ba? May good or bad intention sila, hindi talaga nila aaminin sa Pilipinas yan, man. Oh, yes, nagpaliwanag po ang Russian Navy. Mapayapa naman tong ini-escortan ng BRT o Serizal ngayon at papalayo na sa territorial waters ng walang problema. It was monitored by Western Command. They sent a 3 Navy ships to check on the reported presence of the escort dito. Yes. As of yesterday, the report from Westcom was wala na sa area and they were able to get to the area na reported ang presence, wala na siya doon. Pero kahit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagulat sa balitang ito. Wala mang intensyong masama ang Russian attack submarine, pero mabuti nang nagpadala daw agad ng Armed Forces of the Philippines ng warship at fighter jet. So yun, kudos. Yun talaga yung dapat gawin, ano? Hindi yung simple lang na taboy, ano, ipapataboy nyo ng isang tao lang. Dapat talaga escortan yan kasi malay natin, baka kung saan-saan yan makapadpad. Diba? May mga ano yan, may mga some kind plano pa sana. Diba? Siyempre, nakaka-alarma talaga to. Alam nyo na, matalik na magkaalyado ang China at Russia ngayon. Yun lang. Yes. Sir, your comments that the Russian submarine has we let the military discuss it with you, but I don't think it is a subject at this. Sir, how concerning is Sino ba itong nag-video dito? Parang mababa talaga siya kay BBM. Merry Christmas to all the these people. But sir, how concerning is that na merong Russian All of submarine? that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea or our EEZ or our baselines is Concerning. very worrisome. So, Dami. yes, it's just another one. Kinumpirma naman ng aming Philippine Coast Guard na kasalukuyang nasa West Philippine Sea pa ang attack submarine ng Russia. Oh? At Nasa kasalukuyang WPS pa. Anak ng teteng.
Ito talagang Pilipinas, no? Masyadong kumpiyansa. Dapat, nung day pa lang na nakita nila, hour pa lang, alis kayo, huwag kang magpaliwanag. Doon ka na, shoo. Di ba? Labas na to sa exclusive economic zone ng ating bansa. Mas mabuti raw na antayin ang buong detalye ng Philippine Navy at yun ang tanong. Dahil militar ang umaaksyon sa gantong klaseng issue sa ating bansa. Tama. I'd like to confirm ang nireport ng Philippine Navy that there is a presence of a Russian submarine na monitor tayo dito sa may gawin ng Occidental Mindoro. Yan din talaga yung isa sa nakakatakot, men. Kaya yung mga research vessel ng China, hindi natin pwedeng anuhin yan, pabayaan yan. Lalo na't nagagawi sila doon sa kabila ng Pilipinas. 'Di ba? E paano kung may nag-escort lang din yan ng mga submarine nandun sa ilalim na undetect, hindi madedetect ng radar. 'Di ba? Or baka nagmamatsyag lang sila. Naghahanap sila kung saan nila pwedeng ilagay yung mga submarine nila if ever magkaroon talaga ng gulo. Kaya yung mga research vessel talaga nila, dapat nasa labas pa lang ng Pilipinas, manmanan na. 'Di ba? Huwag nang bigyan ng pagkakataon na makapasok. Masyado din kasi tayong maluwag eh. As to the details of that, I think the Philippine Navy has much more information to share to the public. The only thing that we can give is the confirmation that such information is really accurate, that the Russian submarine passed through our exclusive economic zone. First time kong nakitang hindi nagdalawang isip ang Philippine Navy magpadala ng barkong pandigma sa West Philippine Sea. Dapat lang. Wala mang masamang ginawa ang Russian attack submarine. Mas mabuti ng escortan na lang to palayo. Kayo, Dapat lang talaga naman. anong masasabi nyo sa mabilis na aksyon ng AFP? Ikumentos Odos. mo ba ang inyong saloob? Hindi ko talaga. Ito ang literal na So, that's it. So, yun lang naman, mga kanaisi. So, again, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan. Supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Malinaw pa sa klaro yon na yung Russian submarine nga pumasok dito sa teritoryo natin. And syempre, kahit ano pa mang mga reasoning yan, 'di ba? Sa ngalan na kakampi sila ng China or sanggang dikit sila ng China. Hindi talaga tayo dapat magkumpiyansa. Alam naman natin na itong mga bansang to is tawag diyan, may mga agenda ba? 'Di ba nung nakaraang balita natin, parang yung China nagpadala ng sundalo sa Russia tayo? Russia ba? Yeah. Diba? So, isipin nyo na lang yun, men. May history talaga yung dalawang yan or meron talagang something sa dalawang yan kaya hindi tayo dapat magkumpiyansa. Diba? Submarine pa naman yung mga dinadala. Biruin nyo yung sabi dito na kayang lusawin yung yung Luzon. Can you imagine that? So, bakit pa natin hinahayaan na makapasok, diba? Tapos ganyan, sobrang luwag pa natin na parang, alis kayo dito. 'Di ba? Sa balita nakita ko sa Net25 ata yun, sabi doon is parang nag-refuel lang daw. Naniniwala ba kayo doon? Na-refuel lang. Kasi, syempre, kapag mahuli ka sa akto, gagawa ka talaga ng ng mga reasoning. 'Di ba? Kaya sana sa Pilipinas, wag din tayong basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng mga bansang yan. Especially yung China. Yan, Russia din. Grabe. Biruin mo, pinaanuhan tayo ng submarine. Yan, parang show force. Tsaka bakit naman sila map na? I mean, yung sinabi kasi nila, galing sa Malaysia. Pero kahit na, di ba? Dapat kapag nanghimasok ka sa sa ibang lugar, kung sa kanila pa yan nangyari yan na biglang mapadpad tayo sa mga dagat nila, wala na. Baka i-hold tayo ng matagal. 'Di ba? Ganon sila eh. Kapag sila yung nakakasagasa ng ibang bansa, parang wala lang, reasoning lang. Tapos kapag tayo, wala. Good luck na lang kung makakalabas ka pa.
Di ba? So, yun lang naman. So, again, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Philippine Noises. So, like, comment, share, subscribe. Philippine Noises. Yeah.